Sugod na ta. Wala. Mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Sabi ni Tatay Digong. Opo kayo. Kindly sit down. Mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Sabi ni Tatay Digong. Kadaghang bantao. Ang dami ng tao. Nagulat si Tatay Digong. Mga taga-Davao mo no? Tanang ano ba? Ako ba kalit ni nga biyahe kay ni Hangyo si Jun Ibasco Bigla lang daw. na pwedeng plano sa akong mga schedule. Apan nga rin, murag ni Kalit iyang gihangyo. Kunya, sugod po. Usara ko kaadlaw dire pagkahuman. Kung nga ako'y bakit ang gwapa, Bigla-biglaan lang daw to guys. uuban na lang ko sa inyo ha. Isang araw na ako dito. Total, pareho ang kang Bisaya. Pero kung may makita kong Ako, maganda, kaliwat sa Danau. Mo gikanan ako. Pero paminaw mo. Nitong unang panahon, Yung mga pondo namin sa ospital, biglang finraise po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. Tingnan po ninyo ang nangyari. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nila usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President ang iniimbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo, why did you only target the office of the Vice President? Why?